Paano kung sabihin ko sa'yo na ang isang simpleng gawain, ang pag-init muli ng hapunan kagabi, ay maaaring nag-aambag sa isang mapanganib na sitwasyon para sa pancreatic cancer? Ako si Dr. Katrina, at ngayon gusto kong pag-usapan ang isang lumalaking alalahanin sa komunidad ng siyensya. Sa mga susunod na minuto, ibabahagi ko sa iyo ang 5 pagkain na kapag hindi tama ang paraan ng pag-reheat, maaaring makabuo ng mga compound na tahimik na nagpapahirap sa iyong pancreas nang hindi mo namamalayan. Ang matutuklasan mo ngayon ay maaaring tuluyang magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong microwave. Lahat naman tayo ginagawa ito, hindi ba? Umuuwi tayong pagod, at ang pinakamadaling solusyon ay initin na lang ang tira. Praktikal ito. Nakakatipid tayo at hindi nasasayang ang pagkain. Mukha naman itong walang masamang epekto. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang simpleng gawaing ito, kapag paulit-ulit na ginagawa, ay maaring nagsasagawa ng isang tahimik na digmaan laban sa isa sa mga pinakahindi napapansing bahagi ng iyong katawan? Ang tinutukoy ko ay ang pancreas. Isipin mo ang pancreas bilang isang tahimik at masipag na manggagawa sa loob ng iyong katawan. Nakatago ito sa likod ng iyong sikmura, tuloy-tuloy na gumagawa ng mga enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at insulin na kumokontrol sa iyong blood sugar. Ang problema, hindi nagrereklamo ang pancreas. Hindi ito nagbibigay ng malinaw na babala. Kadalasan, wala itong ipinapakitang senyales na nahihirapan na ito hanggang sa malala na ang pinsala. Isa ito sa mga dahilan kung bakit napakahirap matukoy ng maaga ang pancreatic cancer at kung bakit isa ito sa may pinakamababang survival rate sa lahat ng uri ng cancer. Kaya napakahalaga ng pag-iwas, at nagsisimula ito mismo sa sarili mong kusina. Hindi basta-basta lumitaw ang alalahaning ito. Nanggagaling ito sa mas malalim na pag-unawa sa food chemistry. Alam na natin ngayon na ang pagluluto, pagpapalamig, at muling pag-init ng ilang pagkain ay hindi isang neutral na proseso. Isa itong kemikal na proseso na maaaring magbago ng mga dati hindi nakapipinsalang compound at gawing tunay na banta sa kalusugan. May mga nabubuong sangkap na nagpapalaganap ng pamamaga, oxidative stress, at pinsala sa mga selula. Ito ang 3 pundasyon kung saan nabubuo ang maraming chronic na sakit, kabilang na ang cancer. Hindi ko layuning takutin ka. Ang layunin ko ay bigyan ka ng kaalaman, dahil ang kaalaman ay kapangyarihan. Kapangyarihang protektahan ang iyong kalusugan sa pamamagitan ng maliliit, ngunit praktikal na pagbabago. Hihimayin natin kung ano talaga ang nangyayari sa iyong plato kapag pinindot mo ang reheat button. Ipapaliwanag ko ang 5 pinakakaraniwang salarin, mga pagkain na malamang nasa loob ng refrigerator mo ngayon. At higit sa lahat, bibigyan kita ng ligtas at praktikal na paraan kung paano hawakan ang mga tira nang hindi isinasapanganib ang iyong kalusugan. Kaya makinig kang mabuti. Hindi ito malayong teorya lamang. Isa itong biochemical na realidad na nangyayari sa iyong kusina araw-araw. Handa ka na bang kontrolin ito? Simulan na natin. Ang unang salarin sa ating listahan ay hindi talaga isang pagkain. Ito ang medium kung saan niluluto at kadalasang nire-reheat ang pagkain, mantika o oil. Isipin mo ang French fries, ang breaded chicken, o ang mga cutlet mula kahapon. Ano ang ginagawa mo kinabukasan? Malamang inilalagay mo sila sa microwave o mas malala, ibinabalik sa kawali para muling maging malutong. Diyan nagsisimula ang problema. Kapag pinainit mo ang mantika sa mataas na temperatura habang nagpiprito, nagsisimula na itong masira. Pero kapag muli mo itong pinainit, doon nagkakaroon ng mas seryosong reaksyon. Ang reheated oils, lalo na ang mga vegetable oil tulad ng sunflower o corn oil, ay dumaraan sa malalim na oxidation. Sa prosesong ito, nabubuo ang halo ng mga mapanganib na compound kabilang ang aldehydes at free radicals na naiugnay sa mas mataas na panganib ng chronic diseases. Isipin mo ang free radicals bilang maliliit na bala na walang direksyon sa loob ng iyong katawan, tumatama sa mga selula at sinisira ang anumang madaanan nila, kasama na ang iyong DNA. Paano nito naaapektuhan ang pancreas? Sa 2 tahimik na paraan.
Una, systemic inflammation. Kapag kinain mo ang mga compound na ito, nag-activate ang katawan mo ng defense response, pamamaga. Kung regular kang kumakain ng reheated fried foods, para itong alarmang sunog na tuloy-tuloy ang pagtunog. Napapasok ang katawan sa estado ng chronic inflammation at napakasensitibo ng pancreas sa ganitong kondisyon. Ang pancreas na palaging may pamamaga ay pancreas na stressed, napipilitang magtrabaho ng mas mabigat sa isang hindi ka nais-nais na kapaligiran. Pangalawa, direct oxidative stress. Ang mga toxin mula sa reheated oil ay pumapasok sa bloodstream at maaaring direktang umatake sa mga selula ng pancreas, pinahihina ang kanilang kakayahang gumana ng maayos. Para itong paglalagay ng buhangin sa makina ng sasakyan, unti-unting nasisira ang mga bahagi. Maaaring mapansin mo ang mga banayad na senyales, kabag, pagod pagkatapos kumain, o mapurol na pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan. Maaaring iyon na ang pancreas mo na humihingi ng tulong. Bilang isang doktor, ano ang maipapayo ko? Huwag mong katakutan ang mantika. Gamitin mo lang ito ng tama. Huwag mong gagamitin muli ang mantikang pinagprituhan. Iyan ang ginintuang panuntunan. Isang beses lang dapat gamitin ang mantika para sa pagprito. Maaaring pakiramdam mo na sasayang ito. Pero mas mahalaga ang iyong kalusugan. Subukan ang ibang paraan ng pagluluto. Bawasan ang pagprito at mas piliin ang baking, roasting, steaming o sautéing. Kung magre-reheat ka ng pritong pagkain, gumamit ng conventional oven o air fryer nang hindi na nagdadagdag ng panibagong mantika. Makukuha mo pa rin ang malutong na texture gamit ang mas tuyong init. At kung maaari, mas piliin ang bagong lutong pagkain. Sa bawat pagkakataong pipiliin mo ang fresh na pagkain kaysa tira, binibigyan mo ng pahinga ang iyong pancreas. Ang pangalawang pagkain ay maaaring ikagulat mo dahil halos simbolo na ito ng healthy eating, ang spinach. Muli, hindi spinach mismo ang problema. Ang issue ay kung ano ang nangyayari kapag ito ay nire-reheat. Ang spinach, Swiss chard, at celery ay likas na may taglay na mga compound na tinatawag na nitrates na sa kanilang sarili ay hindi naman mapanganib. Ang problema ay nagsisimula kapag niluto mo ang mga gulay na ito at pinabayaan mong lumamig ng dahan-dahan sa room temperature o itinago ng ilang araw. May mga natural na bakterya na kayang gawing nitrites ang mga harmless nitrates na ito, at mas problematiko ang nitrites. Mas tumitindi ang panganib sa ikalawang hakbang, ang muling pag-init. Kapag pinainit muli, maaring mag-react ang nitrites at makabuo ng mga sangkap na tinatawag na nitrosamines. Tandaan mo ang pangalang ito. Ang nitrosamines ay ikinokonsiderang probable human carcinogens at naiugnay sa mas mataas na panganib ng ilang uri ng kanser, lalo na sa tiyan at esophagus. Bagamat mas pinag-aralan ang koneksyon nito sa mga nabanggit na kanser, hindi dapat maliitin ang posibleng epekto nito sa pancreas. Ang nitrosamines ay genotoxic, ibig sabihin kaya nilang sirain ang ating DNA. Kapag nakain mo sila, kailangang magtrabaho ng husto ang katawan para ma-detoxify ang mga ito, at may mahalagang papel ang pancreas sa prosesong iyon. Ang paulit-ulit na paglantad dito ay nagdudulot ng chronic stress at nagpapanatili ng inflammatory environment. At tulad ng nabanggit na natin, ang chronic inflammation ay isang kilalang risk factor para sa pangmatagalang pinsala sa mga selula. Maaring walang masamang epekto kung minsan lang mangyari. Pero kung linggo-linggo itong nauulit, para itong patak ng tubig na walang tigil na tumutulo sa bato. Sa paglipas ng panahon, nauubos at nasisira ang bato. Ang payo ko rito ay simple. Igalang ang chemistry ng mga gulay. Huwag kang titigil sa pagkain ng spinach. Baguhin mo lang ang paraan ng paghawak mo sa mga tira. Subukan mong magluto lamang ng dami ng leafy greens na kaya mong ubusin sa isang kainan. Kung sakaling may matira, huwag mong hayaang nakatiwangwang lang ang kaldero sa ibabaw ng kalan. Ilipat agad ang pagkain sa isang mababaw na lalagyan para mas mabilis itong lumamig at ilagay sa refrigerator sa loob ng 1 oras. Sa totoo lang, ang pinakaligtas na paraan ng pagkain ng lutong spinach ay kainin ito ng malamig.
Masarap ito bilang bahagi ng salad o i-blend sa isang green smoothie. Nakukuha mo pa rin ang lahat ng nutrients ng walang panganib na dulot ng pagre-reheat. At kung talagang iinitin mo man, gawin mo lang ito ng isang beses. Pero kung ako ang tatanungin, ang pinakamainam ko talagang rekomendasyon ay iwasan na lang ang pagre-reheat ng mga gulay na ito. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong pagkain. Isa na halos makikita sa kusina sa buong mundo, kanin. Mukha itong pinaka-harmless na pagkain na maiisip mo, pero ang reheated rice ay may nakatagong panganib na hindi alam ng karamihan. Hindi ang kanin mismo ang problema. Ang tunay na isyu ay isang bakterya na tinatawag na Bacillus cereus. Ang mga spores nito, na parang maliliit na survival capsule, ay madalas matagpuan sa hilaw na bigas at nakakagulat na kayang tiisin ang init ng pagluluto. Ang totoong panganib ay nagsisimula pagkatapos maluto ang kanin. Kapag pinabayaan mo ang lutong kanin na nakatiwangwang sa room temperature ng ilang oras, nagkakaroon ng perpektong kapaligiran para magising at dumami ang mga spores na ito at makagawa ng toxins. At heto ang kritikal na punto. May isa sa mga toxin na ito na heat resistant. Ibig sabihin, kahit i-reheat mo pa ang kanin, maaaring mamatay ang bakterya pero mananatili ang toxin na na-produce na nila. At iyon ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit. Ang toxin na ito ay nagdudulot ng klasikong food poisoning, pagduduwal, pagsusuka, at matinding discomfort. Maaaring isipin mong panandalian lang ito at lilipas din. Pero bawat episode ng food poisoning, kahit gaano pa ito ka-mild, ay isang matinding inflammatory event para sa iyong digestive system. Napakalaking stress nito sa lahat ng organ na kasangkot, kabilang ang pancreas. Kung madalas mong hindi maayos na nahahawakan ng tirang kanin, maaaring paulit-ulit kang nalalantad sa mababang dose ng mga toxin na ito. Maaari itong magdulot ng chronic, low-grade irritation at pamamaga sa iyong bituka. At sa kasalukuyan, alam na natin na may malinaw na gut-pancreas axis. Kapag ang bituka ay palaging may pamamaga, maaari itong mag-leak ng inflammatory compounds papunta sa bloodstream na nakaapekto sa ibang mga organ. At ang pancreas ay isa sa mga pinaka-vulnerable sa tuloy-tuloy na ganitong atake. Narito kung paano ligtas na hawakan ng kanin. Pagkatapos itong maluto, iserve agad ang kakainin mo. Ang matitira, ikalat sa isang mababaw na tray o ilagay sa mababaw na lalagyan para mabilis itong lumamig. Huwag kailanman maglagay ng mainit na kaldero diretso sa refrigerator. Kapag lumamig na ito sa loob ng isang oras, ilipat sa airtight container at ilagay sa ref. Subukang ubusin ito sa loob ng 24 na oras. Kung iinitin mo, gawin ito ng isang beses lamang at siguraduhing umuusok ito at mainit hanggang sa loob. Hindi bababa sa 100 at 65 degree Fahrenheit ang internal temperature. At huwag na huwag mo itong iinitin muli sa pangalawang pagkakataon. Ang ikaapat na pagkain ay isa na namang pangkaraniwang tira, manok. Napakaganda nitong source ng protina, pero ang reheated chicken ay may malinaw na panganib. Ang pangunahing problema rito ay bakteryal. Ang hilaw na poultry ay maaaring may dalang bakterya tulad ng Salmonella at Campylobacter. Nawawasak ang mga ito sa tamang pagluluto, pero ang panganib ay nasa hindi pantay na pagre-reheat. Kilala ang microwave sa paggawa ng hotspots at cold spots. Ang mga malamig na bahagi na ito ay maaaring maging kanlungan ng mga bakterya na maaaring nakaligtas o nakontamina ang pagkain pagkatapos maluto. Ang Salmonella o Campylobacter infection ay seryosong karamdaman na nagtitrigger ng malakas na immune response sa buong katawan. Isa itong malaking stress event para sa lahat ng organ, kabilang ang pancreas na nadadamay sa inflammatory battle na ito. Sa tuwing kakain ka ng hindi pantay ang pagkakainit na manok, hindi lang food poisoning ang risk mo, nadadagdagan din ang inflammatory stress load ng iyong pancreas. Narito ang gabay ko para sa ligtas na paghawak ng manok. Palamigin agad ang mga tira at itago sa airtight container sa refrigerator. Sa pagre-reheat, hindi kaibigan ang microwave para sa malalaking piraso ng manok. Kung gagamitin mo man ito,
Hiwain ang manok sa mas maliliit na piraso at ihinto sandali sa kalagitnaan para haluin o baligtarin. Gumamit ng food thermometer. Ito lang ang paraan para makasiguro. Kailangang umabot sa hindi bababa sa 100 at 65 °F ang internal temperature ng manok sa bawat bahagi. Mas mainam kung oven o kawali sa medium-low heat ang gamitin para sa mas mabagal at pantay na pag-init. At sa totoo lang, ang pinakaligtas at kadalasan, pinakamasarap na paraan ng pagkain ng tirang manok ay kainin ito ng malamig, hiniwa o hinimay sa salad, sandwich o wraps. Mabilis, madali, at wala ka ng aalalahaning risk. At panghuli, dumako tayo sa huling pagkain, isang paborito ng halos lahat, ang patatas. Pero ang paraan ng paghawak natin sa tirang patatas ay maaaring may hindi inaasahang epekto. Dalawa ang pangunahing isyu rito. Ang epekto sa blood sugar at ang pagbuo ng isang potensyal na mapanganib na compound. Una, pag-usapan natin ang resistant starch. Kapag ang patatas ay niluto at pagkatapos ay pinalamig, ang bahagi ng starch nito ay nagiging resistant starch. Magandang bagay ito. Pinapakain nito ang mabubuting bakterya sa ating bituka at tumutulong para hindi masyadong tumaas ang blood sugar. Sa katunayan, ang pagkain ng pinalamig na starchy foods na may resistant starch ay maaaring makatulong sa pagbawas ng panganib ng ilang uri ng cancer. Ang problema, kapag nire-reheat ang patatas, nasisira ang malaking bahagi ng beneficial starch na ito. At dito pumapasok ang ikalawang issue, ang glycemic impact. Kapag wala na ang resistant starch, mas mabilis at mas mataas ang pagtaas ng blood sugar kapag kumain ka ng reheated potatoes. At aling organ ang kailangang tumugon dito? Ang pancreas, na kailangang maglabas ng malaking surge ng insulin. Kung madalas mangyari ang ganitong spikes dahil sa nakasanayan mong pagkain, palagi mong inilalagay sa ilalim ng stress ang iyong pancreas. Ang insulin resistance at type 2 diabetes, mga kondisyong direktang kaugnay ng pancreatic exhaustion, ay kinikilalang risk factors din para sa pancreatic cancer. May isa pang dapat isaalang-alang, ang acrylamide, isang substance na classified bilang probable human carcinogen na nabubuo sa starchy foods kapag niluluto sa mataas na init tulad ng pagprito o pagbe-bake. Ang muling pagprito ng patatas ay maaaring lalo pang magpataas ng level nito. Kaya ano ang mairerekomenda ko? Yakapin ang pagkain ng malamig. Ang pinakamalusog na paraan ng pagkain ng tirang patatas ay kainin ito ng malamig. Ang potato salad ay isang napakagandang option dahil na-maximize nito ang resistant starch content. Kung kailangan mo talagang painitin, gawin ito ng dahan-dahan. Ang steaming o paggamit ng microwave sa low power ay mas mabuti kaysa sa mataas at tuyong init. Huwag na huwag mong ire-refry ang patatas na naluto na. Iyan ang pinakamasamang option. Walang pag-aalinlangan. At para sa tirang mashed potatoes, initin ito ng marahan sa kawali sa mahinang apoy at lagyan ng kaunting gatas o sabaw para maibalik ang pagiging creamy nito. Ngayon, sinuri natin ang 5 napakakaraniwang pagkain. Nakita natin kung paano ang simpleng pagre-reheat sa ilang kondisyon ay maaaring magdulot ng totoong problema. Sa mantika at pritong pagkain, ang panganib ay oxidation na nagdudulot ng pamamaga. Sa spinach, ang risk ay ang conversion ng nitrates tungo sa nitrosamines. Sa kanin, ang salarin ay ang toxin na gawa ng Bacillus cereus. Sa manok, nariyan ang panganib ng bakterya na nabubuhay dahil sa hindi pantay na pag-init. At sa patatas, ang mga issue ay blood sugar spikes at ang pagkawala ng kapaki-pakinabang na resistant starch. Ang iisang tema na nagdurugtong sa 5 ito ay pareho: inflammation, oxidative stress, at cellular damage. Ito ang mga mekanismong sa paglipas ng panahon ay maaaring magpahina sa iyong pancreas at magpataas ng panganib ng seryosong sakit. Pero ang mensaheng nais kong iwan sa'yo ay hindi takot, kundi empowerment. Hindi ko sinasabing itapon mo ang lahat ng tira mong pagkain. Ang ibinibigay ko sa iyo ay kaalaman para makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Ang prevention ay nabubuo sa kabuuan ng daan-daang maliliit na pagpili na ginagawa mo araw-araw.
Tandaan ang mga pangunahing punto. Magluto ng mas maliit na portion. Palamigin agad ang mga tira. Mas piliing kainin ito ng malamig kung maaari. At kung magre-reheat man, siguraduhing ligtas ang paraan. Ang maliliit na habit na ito ay may napakalaking epekto sa mahabang panahon. At huwag kalimutan ang mas malaking larawan. Protektahan ang iyong pancreas sa pamamagitan ng pagpapanatili ng healthy weight, pag-iwas sa paninigarilyo, paglilimita ng alak at asukal, at pagbuo ng diet na mayaman sa prutas at gulay. Nasa mga kamay mo ang iyong kalusugan. Ako si Dr. Katrina. Alagaan ninyo ang inyong mga sarili.